Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating series sa 10 Commandments, ay atin pong ipagpapatuloy ito ngayon. At ang ating pong pag-aaral ngayon ay nasa 6th commandment na po tayo, you shall not murder. At matatagpuan po natin ito sa Exodus 20 verse 13. Pero bago po yun, reviewin natin saglit ang mga utos. Unang utos, Exodus 20 verse 3, you shall have no other gods before me. Exodus 20, 4-6, you shall not make for yourself a carved image. Exodus 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Fourth commandment, Exodus 20:8-11, remember the Sabbath day to keep it holy. At ang panlima, kahapon tinalakay natin, Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother. Ngayon naman po, nasa ika-6 na utos na tayo at matatagpuan nga po ito sa Exodus chapter 20 verse 13, you shall not murder. In this lecture, we will explore the depth of this commandment, its implication, and how Christ expand its meaning. Titingnan po natin ang lalim ng kautusan. Ito ba'y may kinalaman lang doon sa taong kumitil ng buhay, pumatay, o ano ang tunay na kahulugan ng mga kautosang ito? So, let us go to the meaning of the 6th commandment. In the Reformed theology, the 10 commandments are not just prohibition. Again, this is a reiteration ng lagi kong sinasabi sa pasimula pa lang ng ating pag-aaral. Ang 10 utos are not just prohibitions, but also a calling to positive righteousness. Hindi lang ito prohibitions, but it is also a protection. Kung meron pong iniuutos na bawal gawin, isa lang ibig sabihin nun, meron siyang pinoproteksyonan. Sa Westminster Larger Catechism Questions 135 hanggang 136, it teaches. Ang question po dyan, let us first look at the question. Which is the 6th commandment? Ano po ang itinuturo nito? Ang sabi po, the 6th commandment is, thou shall not kill. Question 135, what are the duties or what are the required in the 6 commandments? Ang answer po dyan ng Westminster Larger Catechism, the duties required in the 6th commandment are all careful studies and lawful endeavors to preserve the life of ourselves and others by resisting all thoughts and purposes, subduing all passions, and avoiding all occasions, temptations, and practices which tend to the unjust taking away the life of any. So dito po, nilinaw po ng katekismo na ang 6th commandment ay nag-uutos o nagbibigay sa atin ng hamon na iwasan ang anumang bagay o anumang lugar o anumang temptation o anumang okasyon o practices na magpapahamak sa buhay. Again, let me reiterate, hindi lang siya pagbabawal kung hindi isang pagpoprotekta. Now, on the Westminster Larger Catechism, what is forbidden? Ano po ba yung ipinagbabawal? What are the sins forbidden in the 6th commandment? Ang sagot, the sins forbidden in the 6 commandments are all taking away the life of ourselves, suicide, or others, whether murder or homicide, except, meron pong provision, in case of public justice. Pwede rin yung lawful war,
or necessary defense, and neglecting or withdrawing the lawful and necessary means of preservation of life. No, ito po ay halimbawa dyan, ang pinagbabawal ay sinful anger. Take note, nagalit ka lang, namuhi ka lang, nainggit ka lang, nag-desire ka ng revenge. Ang sabi, all excessive passions, distracting cares, immoderate use of meat, drink, labor, and recreations, provoking words, oppressions, quarreling, striking, wounding, and whatsoever else tends to the destruction of any life that was forbidden in the sixth commandment. Nagtataka nga tayo, bakit isinama pa ng katikismo yung excessive o immoderate use of meat, drink. Kasi po, yung meat ay ano po yan, mga kapatid, paglalarawan niya sa lahat ng uri ng kinakain. Yung drink, lahat ng mga intoxicating drinks. Or minsan nga, kahit hindi intoxicating drinks kahit nga po yung mga kape na hindi naman bawal, o kaya yung mga beer, hindi naman bawal, soft drinks, hindi naman bawal. Pero yung mga bagay na yan, kapag yan ay tinitake immoderately, meaning alam mo nang bawal sa'yo, tinitira mo pa ng tinitira, ay nagiging cause yan ng unti-unting pagkitil ng buhay. Kasama yan sa pinagbabawal ng Sixth Commandment kung ang pagbabasihan natin ay ang Westminster Larger Catechism. So dito po ang scope ng Sixth Commandment ay anything that will jeopardize human lives. No po? Yan po ang kasama. Again, isa-isahin natin. What is forbidden? Unlawful killing. This commandment primarily forbids the taking of innocent life. And this includes, ano kasama dyan? Murder, abortion, euthanasia, and suicide. Those are included in the sixth commandment. Pag nabuo na po yung egg cell at yung sperm cell nagsama na, naging isang embryo, buhay na po yun. At kapag yun ay tinanggal sa sinapupunan ng ina, murder na ang tawag doon. Pinalitan lang ng pangalang abortion, but that was murder. Ano po? So, yung euthanasia, kung anumang uri yan ng pagkitil ng buhay, iyan po ay ipinagbabawal. Pero hindi lang po yan ang kabilang sa Sixth Commandment. Huwag nating kalimutan, Jesus expanded the meaning of the Sixth Commandment in Matthew 5:22 o 21 to 22. Yung hatred and anger, Jesus in Matthew, as I said a while ago, ano sabi niyan? Matthew 5:21-22, you have heard that it was said to the people long ago, you shall not murder. And anyone who murders will be subject to judgment. But I tell you that anyone who is angry with a brother or sister will be subject to judgment. Again, anyone who says to a brother or sister, Raka, is answerable to the court. And anyone who says, you fool, will be in danger of the fire of hell. So, ito po yung expanded meaning of the commandment by teaching that anger and hatred are the root of murder. Amen po ba mga kapatid? Pangatlo, yung tinatawag na neglect of human life. Sa Heidelberg Catechism question 107, ang sabi po, it is, but is it enough that we do not kill any man in the manner mentioned above? Ang sagot ng Catechism, no, for when God forbids envy, hatred, and anger, He commands us to love our neighbor as ourselves, to show patience, to show peace, meekness, mercy, and all kindness towards him, and prevent his hurt as much as in us lies, and that we do good even to our enemies. So dito po makikita natin
na hindi lang naman yung pagkitil ng buhay ang kabilang sa commandment number 6, kung hindi ang pag-aalaga ng buhay. Kasi ang neglect, palatandaan ikaw na rin ang pumatay. No? Kung nakita mo na nag-aagaw buhay at hindi mo pinansin, hinayaan mo, pinatay mo na rin yun. Ikaw na rin ang culprit sa kamatayan nun. Like for instance, naalala niyo po ba yung story noong Good Samaritan? Hindi po ba? Marami pong mga tao, relihiyoso pa man din, nung nakita yung lalaking ginulpe, yung pong pari, umiba ng daan. Yung pong Levita, sumunod, lumihis din ng daan. Pero meron pong isang tao na dumaan, nakita niya yung ginulpe, kaaway niya pala ito. Pero sa halip na hayaan niya, sa halip na pabayaan niya, dinampot niya ito, dinala niya sa pagamutan, binigyan niya ng tulugan, at binayaran niya ang mga pagkakagastahan. So nandun po yung idea na siya ay tumulong sa preservation of life. And that is an obedience to the 6th commandment. At huwag natin kakalimutan yung parable ng Good Samaritan ay sagot ng ating Panginoon sa question na, who is my neighbor? Sino ba ang ating neighbors? Sabi ng Panginoon you shall love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and love your neighbors as yourself. Then the question is, who is my neighbors? Yung bang neighbors natin ay yun lang mga mahal natin, yung bang mga malalapit sa atin, yung gusto lang nating tulungan, yung mga mabuti ang ginagawa sa atin? No. Sa story na ibinigay ng Panginoon sa Good Samaritan, ipinakita na ang ating neighbors ay yung ating kaaway. Kaya nga dyan, ibinabanggit dyan na let us do good even to our enemies. And that is the answer of the Heidelberg Catechism on question number 107. Is it enough that we do not kill any man? No, it is not enough. We need to protect life. We should not neglect human life. We should value human lives. Amen? Now, let us look at the heart of the commandment. What is commanded? Sabi po ng Bible, love your neighbor. Instead of harming others, we are called to love, to protect, and promote life. Luke 10, yan nga po yung binabanggit doon kanina. Now, we should reconcile. Reconciliation is commanded. Christ commands us to seek peace with our neighbors. No, pagkaaway niyo yung kapitbahay niyo, masalimut din ang buhay mo, hindi po ba, kapatid? Kapag ikaw maraming kaaway, di ka rin nakapagkakatulog, hindi po ba? Napakahirap po niya, kaya ang utos ay makipagkasundo ka. Kasi pag may kaaway ka, nag-iisip ka ng paraan, paano gaganti doon. At pag nag-iisip ka ng paraan para gumante, hindi mo pa man sinasaktan yun, pumapatay ka na. Nag-iisip ka paano makakabawi, paano ka makakaganti doon sa ginawa sa'yo kapag pinagsamantalahan ka o ano man ang ginawa. So the challenge is to reconcile. Christ commands us to seek peace with our neighbors. Pangatlo, we are stewards of our bodies. That is a commandment. Ano ibig sabihin yan? Binigyan tayo ng katawan, katiwala tayo nito. Pag tayo'y katiwala, hindi tayo ang tunay na may-ari. Amen po ba? Sino po ba ang may-ari ng ating katawan? Kapag ikay Kristiyano, na ikaw naman ang pinagbigyan ng 10 Commandments, take note, the 10 Commandments are given to the believers. It was not given to the unbelievers. Ang 10 utos ay ibinigay lang para sa mga mananampalataya. Ibinigay lang ito sa piniling bayan sa Israel. At ang Israel sa panahon natin ngayon is not the racial Israel but the church. No? So, nililinaw ko lang. Kaya, sakop at bahagi tayo ng pinagkalooban ng kautosang ito. Ngayon, kung tayo ay steward ng ating katawan, sino may-ari ng ating katawan? Ang sabi ng Biblia, tayo ay templo ng Holy Spirit at ang Espiritu ang nananahan sa atin. Kung tayo ay templo ng Espiritu Santo, we are responsible for our own health and well-being. Amen po ba, kapatid? So let us avoid harm
sa ating body through recklessness, substance abuse, or self-destructive behavior. Kayo na po ang magpaliwanag niyan, self-explanatory. Ano ba ang mga bagay na nagiging harmful sa ating katawan? Wag na po yung nag-suicide. Wag na po yun. Yung kumuha ka ng kutsilyo, nilaslas mo pulso mo, o sinaksak mo dibdib mo, o kaya ginlitan mo ng leeg ang sarili mo. Napaka-brutal nun. At hindi lang po iyon ang pagpapakamatay. Mga kapatid, ang pagpapakamatay ay mailalarawan sa napakasimpleng bagay katulad nito. Halimbawa, diabetic ka. Ikaw ay PWD. Yung PWD, person with diabetes. Ako po'y PWD rin eh. Person with diabetes. Ano ang bawal sa diabetic? Sugar. Ano ang bawal sa isang diabetic? Magpuyat. Ano bawal sa isang diabetic? Ma-stress. Napakaraming bawal. Ngayon, alam mo na bawal sa iyo yun. Ang paglalagay ng isang kutsarang asukal sa isang basong kape ay parang paglalagay ng konting lason sa iyong iniinom. At kung ginagawa mo ito araw-araw, unti-unti kang nagpapakamatay. Kaya nga po, ang Westminster Larger Catechism isinama ang meat or over-excessive eating of meat or drink or any alcoholic or substance na nagiging cause ng ating intoxication or nagiging cause ng harm sa ating body. Ang tawag doon ay pagpapakamatay. Subject yon sa 6th commandment. Minsan din natin ito naiisip, mga kapatid. Pag tinitingnan natin ang 10 utos, akala natin, kumuha ka ng kutsilyo, sinaksak mo yung tao, kumuha ka ng baril, binaril mo yung tao, akala mo dun ka lang nakalabag sa ika-6 na utos. Hindi. Ang pagbibigay ng bawal, ng lason, kahit hindi bawal, ay unti-unting pagpatay. Kapilang, mga kapatid, kapilang. Kapilang sobrang bawal niyan pag sobrang dami na Kasi addictive din yung kape. May taong hindi uubra na walang kape sa isang araw. Lalo kung nandito po kayo sa Canada, ang coffee shop dito ay $1,000 industries or $1 million industries. Ang coffee shop dito, para maka-franchise ka, 1 milyon. Bakit ganun kamahal ang kape? Kasi napakahilig ng tao sa kape. No? Meron pong nakaka-5 baso ng kape sa maghapon. Alam niyo po, mga kapatid, anumang bagay kahit hindi bawal, kapag inabuso, nakakasama sa katawan. Ako po, mga kapatid, ngayon hindi lang diabetic, hyperacidic pa rin. Dami ko na rin pong sakit. Dami ko na pong nararamdaman. Noong isang araw, nung Sunday, nagulat po ako pagtayo ko sa pulpito pagkatapos akong ipakilala bilang speaker. Pagbukas ko ng aking bibig, bakit biglang-bigla namaos ako? Simula pa ho nung Monday, kung napapansin ninyo, Tuesday po ngayon Simula Sunday, Monday, Tuesday, hanggang ngayon, meron pa rin harsh voice ang inyong lingkod. Tama ba yun? Kung ano man yun, no? Hindi po ayos ang aking boses. I don't know why. Hindi ko po alam kung anong dahilan. Masakit po yung aking lalamunan. Maybe because of the weather, pwede akong manghula. Pero maaari din po na pang-aabuso. Pang-aabuso sa boses, pang-aabuso sa katawan, at maaaring iyon ay pagpapakamatay din. Hindi po ba? Overtime, walang tigil na trabaho. Hindi yun masama. Pero unti-unting pagpapabaya sa katawan, at ito, mga kapatid, ay kabilang sa commandment number 6. We are responsible for our own health, our well-being. Kaya nga sabi ng Bible, sa panahon natin ngayon, ang tao'y mabubuhay na lamang ng 70. Pero kung malakas, aabot ng 80. Ano? So anong ibig sabihin nun? So that is a challenge by the Lord. Yes, kung 70 ang buhay ng tao, di ako po, mga kapatid, 12 taon na lang.
No? 12 years na lang. So sa 12 years na yon, yung aking apo ay ngayon pa lang isisilang, di 11 taon lang yung apo ko, tegok na ako. Pero ang sabi ng Bible, kung malakas, abot ng 80 hanggang 80. Kung malakas. Yung malakas, walang sakit, walang diabetes, walang hypertension, walang uric acid, walang cholesterol. Pero lahat ng binanggit ko nasa akin yon. At yan po mga kapatid, aaminin ko sa inyo, bunga yan ng maling pagkaunawa sa 6th commandment. No, kaya napakahalaga po na nag-aaral at nagtuturo eh. Kung ito po mga kapatid ay napag-aralan na nung bata-bata ako, baka sakali nahamon ako nito at nag-ingat sa buhay. Pero come to think of it, ang mga Filipino, nung araw, mahirap ang buhay. Alam niyo po ba na ang number 1 na cause ng sugar ay kanin? Wala naman tayong makakain ng araw kundi kanin. No? Ang ulam natin ay pakumbo. Nakakain ho ba kayo ng kanin? Ang inyong ulam ay pakumbo. Alam niyo yung pakumbo? Yung matamis na matamis na asukal, pakumbo. O kaya yung beleleko, yung mahabang matamis na kasubo ka ng kanin, kagat ka nun, inom ka ng tubig. No? So sugar yung kanin, sugar yung ulam. Pagkatapos minsan, ang hilig pa natin, no, kain tayo ng kanin, ulam natin, pansit, parehong carbohydrates. Tapos nauso yung mga C2. Alam niyo po ba, yun na nagpataas na sugar ko eh. Yung C2 tea, yung iced tea. Araw-araw po nakakailan ako noon, nung ako'y nasa Pilipinas. Sobrang init ho kasi sa Pilipinas. Yung C2, 10 pesos po isang bote noon. Nung araw, yung kung ngayon kung magkano. Ang bote ng tubig, 10 pesos din. So sa halip na bumili ako ng tubig, bili ako ng C2. Mas may lasa. Hindi ko nalalaman, no, na bawat inom ko noon, ang naapektuhan ay ang aking pancreas. Tawag ni Kuya Larry doon sa pakumbo ay tira-tira. No? So yun ang inyong ulam. Ewan ko kung nakapag-ulam kayo noon. So hindi ko po binibigyang katuwiran ang aking mga karamdaman ngayon. Pero mga kapatid, it is not too late. Especially kayo na nakakarinig ng mensaheng ito. Ang pagpatay ay hindi lamang sa iba, kundi maging sa ating mga sarili. Kapag iniutos ng Diyos ang huwag kang papatay, meron siyang pinoproteksyonan. At ang pinoproteksyonan ay buhay. Buhay mo at buhay ng iba. Now, let us look at the heart of the commandment. Scripture teaches that sin begins in the heart. Amen? Nang pinatay ni Cain si Abel, ito po'y nag-ugat saan? Sa jealousy and hatred. Ang pagpatay physically ay nagsisimula sa puso. Kaya nga ang utos ng Panginoon, nag-iisip ka pa lang ng masama sa iyong kapwa. Nagagalit ka pa lang sa iyong kapwa, nakapatay ka na. Hindi kailangan humantong sa barilin mo, saksakin mo, bigtihin mo, o kung ano man. Kaya nga si Jesus sa Matthew, look at this, Genesis 4, puntahan muna natin si Cain. In the course of time, Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also brought an offering, fat portions, from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, "Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it." Now Cain said to his brother Abel, "Let us go out to the field." While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him. So Jesus in Matthew 5:19 says that murder comes from within, along with evil thoughts like slander and malice. 1 John 3:15 says, hatred, yung murder equates hatred with murder. Ano po ibig sabihin yan? Yung hatred ay
katumbas na ng pagpatay, demonstrating that the commandment extends to inward thoughts and attitudes. The commandment teaches that life is sacred, not merely because of its biological existence, but because every person bears God's image and is valuable to God. Amen po ba mga kapatid? Bawat tao dala-dala ang imahe ng Diyos. At ang pagkitil ng imahe ng Diyos ay parang pagpatay sa Diyos. Now, let us look at the role of the tongue. This is very important. James chapter 3, 6-10 reminds us that the words can destroy, katulad ng weapon. Hindi mo kailangan ng baril, hindi mo kailangan ng kutsilyo, hindi mo kailangan ng pamalo para pumatay. Nasa iyo ang pinakamakapangyarihang weapon ng pagpatay. James chapter 3, 6-10. The tongue is a fire, or the tongue also is a fire. A word of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil, full of deadly poison. With the tongue we praise our God and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Verse 10, out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. So James 3, 6-10 reminds us that words can destroy just as much as weapons. Slander, gossip, and hateful speech are in violation of the sixth commandment. Amen mga kapatid? Now, hindi lang po yung tongue. What about harboring bitterness? Sa Ephesians chapter 4, 31-32, ano po ang sabi dyan? Get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave you. Dito po mga kapatid sa Ephesians 4, 31-32, Paul, the apostle, commands believer to put away all bitterness, wrath, and anger. And we should replace it with what? With kindness and with forgiveness. Now, what are the duties required by the sixth commandment? There are some duties required. No? The Reformed perspective recognizes the role of lawful authority in upholding this commandment. Like for instance, what about killing when you commit sin? Like capital punishment. Bitay. Ano pong ating pananaw dyan? Digmaan. Ngayon po nagkakamatay ang mga tao ngayon sa Iran, sa Israel, sa Ukraine, sa Russia. Digmaan dito, digmaan doon. Ngayon ang tanong, okay lang bang pumatay? Okay lang bang bitayin? Sa Pilipinas, inalis nila ang capital punishment. Inalis ang bitay. Kaya ngayon ang mga tao sa Pilipinas, wala nang takot. No? Gahasa dito, gahasa doon, pagnanakaw dito, pagnanakaw doon, droga dito, droga doon, benta na dito ng drugs, benta doon ng drugs. Dahil wala nang capital punishment. Now, anong ating pananaw tungkol dito? Romans chapter 13, 1-4. Pakinggan po natin ito. Let everyone, when Paul says everyone, sino pong sakop nito? Pag sinabing everyone, sakop ka ba nun, kapatid?
Pag sinabing everyone, sakop ba ako nun? Pag sinabing everyone, meron bang excuse? Wala. So, ibig sabihin yan, everyone, tayong lahat yan. Ano ang sabi dyan ni Paul? Let everyone be subject to the governing authorities. Why? For there is no authority except that which God has established. Ang linaw ng verse 1. Lahat ng tao ay dapat magpasakop sa governing authorities. Ano ba yung governing authorities? Di pamahalaan. Sapagkat wala naman daw otoridad na hindi galing sa Diyos at hindi Diyos ang nagtalaga. The authorities that exist, ang sabi dyan, have been established by God. Mahirap ba yung intindihin? So, ibig sabihin, kung masama man yung otoridad na yan, Diyos ang naglagay niyan. Kung ang otoridad na yan ay matuwid, Diyos ang naglagay niyan. Kung ikaw man ang bumoto dyan, huwag niyong kalimutan, kahit na tayong lahat bumoto dyan, kung ayaw ng Diyos, hindi yan makakaupo. Pero the fact na nakaupo yan, pinahintulutan niya ng Diyos. Hindi dahil gusto kang pagpalain ng Diyos, kundi minsan parusa yan ng Diyos. Ang bansang Israel nga, binigyan ng Diyos na malupit para parusahan ang bansang Israel. Marunong pa ba tayo sa Diyos? Pero ano ang plano dito ng Diyos? Ang sabi diyan sa verse 2, consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against God. Rebelling against what God has instituted. And those who do so will bring judgment on themselves. Alam niyo po ba mga kapatid, balikan natin saglit ang kwento ng bansang Israel nang dinala sila ng Diyos sa bansang Babylonia para sila'y maging alipin doon. Pero sa aklat ni Jeremias, iniutos ng Diyos sa bansang Israel, pagdating ninyo sa Babylonia, ano ang sabi? Mangagsipag-asawa kayo. Una, magtayo kayo ng mga bahay. Saan yun? Sa Babylonia. Establish your houses there in Babylon. And then marry. Mag-asawa kayo. Let your children marry. Pagkatapos, magtanim kayo ng mga halaman. Mamuhay kayo ng normal sa pagkaalipin sa Babylonia. Pero ito ang malupit. Ang utos pa ng Diyos, pray for the peace of Babylon. Can you imagine? Dinala kayo ron ng Diyos para kayo gawing alipin, para kayo maging captive in Babylon. Pero ang utos ng Diyos sa inyo, ipanalangin ninyo ang gobyerno ng Babylonia. Ipanalangin ninyo ang kapayapaan ng mga persecutor ninyo. Kung magiging masunurin kayo sa governing authorities, that will be good for you. But if you, sabi dyan, if you rebel against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. Verse 3, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and you will be commended. Pero ito po yung verse 4. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. So anong ibig sabihin? Kung anong iuutos ng pamahalaan? Romans 13:1-4 teaches that God gives the state, the ruler, the authority to wield the sword for justice. So Westminster Confessions 23:1 affirms the government's rights to enforce laws and defend its people. Pag ang bansa nag-execute ng capital punishment, hindi po yun murder. Hindi po yun paglabag sa Sixth Commandment. Because ito ay itinadhana ng batas. Kaya let us look at some of the social issues. Po? So, ang tanong lang dito pala, pagdating dito sa required duties, kailan tayo lalabag? Kasi sinabi niya, magpasakop tayo sa pamahalaan eh. Kailan pwedeng labagin ang utos ng pamahalaan? Sa Book of Acts, ang mga mananampalataya ay tumuligsa sa ipinag-uutos ng pamahalaan.
kapag ang utos nito'y lalabag na sa prinsipyo ng kasulatan. Pag ganoon, ang sinasabi ay, we would rather obey God than man. Gaya po ni Daniel nang ipinag-utos po ng hari na sambahin ang malaking ribulto ng hari at itigil ang pananalangin. Ang ginawa ni Daniel, binuksan pa niya ang kanyang bintana at patuloy siyang nanalangin. Ipinakita pa niya na siya ay hindi pwedeng sumunod sa ipinagbabawal sa kanyang gawin tungkol sa pagsamba niya sa Diyos. Hanggang sa siya'y hulihin, kasama ni Shadrach, ni Meshach at ni Abednego itapon sa horno para sila'y sunugin. Subalit, alam naman natin ang kasaysayan, iniligtas sila ng Diyos. Ang sabi nila, alam namin na ililigtas kami ng Diyos, subalit kung hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod sa ribultong ginawa ng hari. That was the only time that we can disobey the state or the authority of the state. Amen? Now, let us go to social issues. Ang mga social issues ngayon ay abortion and euthanasia. And Christians are called to defend the sanctity of life. Sabi nila, yun naman daw fetus, hindi pa yung tao. Yun naman daw mga misan clinically dead na, pwede nang patayin. Mga kapatid, at the end of the day, ang ating konsensya ang siyang magpapasya. At ang konsensyang ito na ginagabayan ng Santong Espiritu, alam natin kung kailan nagsisimula ang buhay at alam natin kung sino pa ang may buhay. Hanggat may hininga, hanggat may pintig ng puso, alam nating ito ay buhay. And we are called to defend the sanctity of life. Look at Psalms 139, 13, 16. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, siya rin ang babawi nito. Amen? So, yan yung mga social issues abortions and euthanasia. Alam niyo ang stand ng simbahan dyan at alam niyo ang stand ng ating pananampalataya. Any form of abortions and euthanasia are subject to the sixth commandment. What about racism and oppressions? Yung mga hatred and systemic injustice. So, hindi pa yan pagpatay. No? Racism lang. Yung mga tinatawag natin yung ibang lahi. No? Tayo sa Pilipinas, napaka-racist natin. Aminin man natin o hindi. No? Ano tawag natin sa mga taga-South, mga Bisaya? Pag tinawag nating Bisaya, hindi natin dinidistinguish na sila'y taga-South. For the Tagalog na nasa Luzon, pag tinawag mo isang taong Bisaya, degradable yun, degrading yun No? Para bang sinasabi mo na mga Bisaya dahil hindi tuwid managalog ay mga mangmang, mga katulong, mga mahihirap, mga walang kakayahan. No? Yun daw po mga kapatid, hatred, systemic injustice, violation na yon ng Sixth Commandment. Oppression o panggigipit. Hindi mo pa man pinapatay, ginigipit mo naman, yan na rin yun. Ano po? At ano pa? Caring for the vulnerable. Ano po ang sabi ng James 1:27? Ang tunay na relihiyon ay nag-aalaga sa mga ulila, sa mga balo, at sa mga mahihina. Pagpatawad nyo, mali yung numbering ko dyan. Yung PowerPoint, minsan maliin. Abortion, number 1. Number 2, racism and oppression. Number 3, caring for the vulnerable. So, pag hindi natin inaalagaan yung mga matatanda, para na rin natin silang pinapatay. Pag hindi natin pinapahalagahan ang buhay ng iba, para na rin natin silang pinapatay.
Kaya pag nagpapabaya tayo sa mga matatanda natin, nagkakasala na rin tayo ng 6th commandment. At letter C, preserving life. Sa Westminster Larger Catechism Question 135, it states that this commandment requires a careful studies and lawful endeavors to preserve the life of ourselves and others. Acts of self-care, proper medical treatment, and the protection of the vulnerable reflect obedience to this commandment. Take note, yung pag-iingat sa kalusugan, pagpunta sa doktor, pagpapacheck up, ay proteksyon at pagsunod sa 6th commandment. Kaya gaya ng binanggit ko kanina, steward tayo ng ating mga kalusugan. No? Tandaan po natin mga kapatid, pag bumigay na ang katawan, wala na rin magagawa spiritual. Kung gusto mo pang magamit para sa gawain ng Panginoon, palakasin mo ang katawan mo. Gaya ko po, ano pa silbi ko mga kapatid? Preacher ako, mangangaral ako kung wala na akong boses. Hindi na ako pwede, hindi naman ako marunong mag-sign language. Wala na akong gamit. Hindi na ako makakapangaral. Hindi na ako makakapag-sermon kung patitigilin ng Diyos ang aking tinig. Kaya kung meron pong isang bagay na parte ng aking katawan na hinihiling ko sa Diyos na patuloy na ipagkaloob ay ang aking tinig. Hindi dahil ako'y mahilig kumanta, hindi dahil maganda akong kumanta, kundi ito yung ginagamit ko para parangalan ng Diyos. Kaya, ano po ang pagsunod sa 6th commandment? Preservation of my life. I need to take care of myself. I need to go to my regular medical checkup. Ako po ay quarterly, ay merong laboratory. Pakikita ko po sa inyo. Kahapon ako po may karanasan. For the very first time, nadali po ako ng 4 na saksak ng needle. Kasi po yung nagkuha po ng dugo ko, sorry po kay ate. Sabi ko, hindi naman po ako nagalit sa kanya. Unang saksak niya, walang dugo, sablay. Pangalawang saksak niya, merong konting pumatak. Pero ang tagal na namin naghihintay, wala pa rin tumutulo. Sabi ko, ate, bunutin muna uli. Lipat mo na sa iba. Ang sabi niya, sorry po sir, I am only allowed 2 poking. So, kailangan akong palitan at magpalit ng ibang kukuha ng dugo sa inyo. Ewan ko kung ako may problema o sila, pero yung pumalit, pagsaksak uli sa kanan, sablay na naman yung una, sa ika-4 pa nadali. 4 na butas ang naranasan ko kahapon. Kaya ko lang naman naikwento mga kapatid, quarterly, kailangan ako magpakuha ng dugo to check my sugar, my prostate. Pag 50 ka na po mga kapatid, pero nagpupuri ako sa Panginoon sapagkat dito wala po kaming binabayaran. Pupunta ka lang sa laboratory, libre, kukuha ng kadugo, ihi, lahat, check up. Pupunta ka sa doktor, sasabihin sa yung resulta, bibigyan ka ng gamot, lahat libre, walang bayad. Pag may nakitang problema, dadaling ka sa espesyalista, dadaling ka sa operasyon, kung anong kailangan. Yung anak ko kamakailan, yung panganay ko, tinanggalan ng gallbladder. Wala pong binabayaran dito sa Canada kahit 5. Pero ang malungkot dito, napakaraming tao dito. May mga kilala nga akong Filipino. Napakatagal na dito. Ni walang family doctor. Tamad magpa-check up. Hindi pumupunta sa doktor. Imagine niyo, libre na nga. Ayaw nyo pa. So, bilang pagsunod sa 6th commandment, we need to take care of our health. Wala na pong silbi ang spiritual kapag patay na ang physical. So, anyway, pag namatay naman ng physical, uuwi naman tayo talaga sa bahay natin, sa Diyos. Pero hanggat nandito tayo, isa lang ibig sabihin, meron pa siyang pinapagampanan. At kung tayo buhay nga at hindi na natin magagampanan yung pinagagawa ng Diyos, yun po ang pinakamalungkot na karanasan ng isang buhay ng mananampalataya. So, ang practical application includes opposition to unjust violence, war, and other forms of harm to human life. The commandment applies to issues like abortion, euthanasia, and suicide. Christians must defend the dignity of all human life from conception
to natural death. Dapat po ang mga Kristiyano nagpoprotekta ng buhay. So, the issue of bioethics, like with advancing medical technology, yung mga ethical questions surrounding life and death requires careful biblical reflections. So the duty of government authorities are established by God to protect life and maintain justice. Ang utos po ng Diyos is to love our neighbor. Ibigin natin ang ating kapwa. Jesus commands love for enemies and reconciliation. Paul urges believers to overcome evil with good. Romans 12:17-21. Caring for the poor, visiting the sick, and upholding justice are extensions of the sixth commandment. Forgiveness as a radical form of preserving life, Christians are called to forgive and seek reconciliation rather than harboring resentment. Amen? Now, hindi lang yan, hindi lang dapat ibigin ng kapwa, let us avoid harmful speech and attitudes. Alam niyo po ba na words have power to wound or heal? Proverbs 12:18, Ephesians 4:29. Ang ating salita ay pwedeng makasakit o pwedeng makagamot. Yung gossip, slander, and harsh words are violations of the sixth commandment. Humility, patience, and a spirit of forgiveness align with the commandment's positive duties. So the sin of neglect, or yung ignoring the needs of the suffering or failing to intervene when others are in harm's way, can also be a violation of this commandment. Kaya yung pagpapabaya, ano po mga kapatid, pagpapabaya ay para na ring pagpatay. Kasi pag pinababayaan mo, unti-unti mong pinapatay. Take note, ang pagpatay naman, hindi yung pagsaksak mo, patay agad eh. Di ba? Minsan unti-unti, killing me softly nga eh. Dahil sa iyong kapabayaan, unti-unti niyong pinapatay. Hindi niyo po ba napapansin ng mga bata tayo pag ang ating mga nanay nagagalit? Pag hindi kayo tumigil, mamamatay ako agad. Di ba? Killing me softly. Now let us look at the gospel and the sixth commandment. So Jesus is the fulfillment. Jesus Christ fulfilled the law. He perfectly fulfilled the law. Matthew 5:17. Jesus, sabi niyan, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. So si Jesus, hindi siya napunta para i-abolish ito, kundi para tuparin. He did not retaliate when wrong, but entrusted himself to God. Sa 1 Peter 2:23, when they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. Through the death of our Lord, he not only atoned for murderers like Saul, but also transforms hearts to love instead of hate. Kaya nga ang mga mananampalataya, dahil tayo nakaranas ng kapatawaran, magpapatawad din tayo. Dahil tayo nakaranas ng kaligtasan, ipaparanas din natin sa iba ang pagpapatawad na ibinigay sa atin ng Diyos. So, forgiveness in Christ. Paul, the apostle, once a persecutor of Christians. When Jesus met him at the road to Damascus, he became an apostle of grace. The gospel offers hope for even the worst offenders. Amen? At saksi tayo dyan. Marami po nabilanggo, mamamatay tao, no? Kriminal. Pero doon sa loob ng bilangguan, doon kinatagpo ng Diyos ang mga ito. At paglabas nila, sila'y mga bagong nilalang katulad ni Apostol Pablo. So we need to overcome anger
through the Spirit. Magagawa lang naman natin mapagtagumpayan ito sa pamamagitan din ng tulong ng Espiritu Santo. Kung sa ating mga sarili, talaga araw-araw nakakapatay tayo eh. Aminin niyo po o hindi, kung ang galit po'y nakakamatay, magtutumbahan na lang mga tao dyan. But in reality, nakakamatay naman talaga ang galit at ipinagbabawal ito. So, Galatians 5:22-23 teaches that love, patience, and self-control are fruits of the Spirit that combat the sinful tendencies of the heart. Amen? So, to illustrate, the story of Corrie ten Boom. Si Corrie ten Boom ay nakulong sa Nazi concentration camp. She forgave one of her former guards. Her act of grace reflects the call to love rather than harbor hatred. The Good Samaritan. Luke 10. A priest and Levite ignored a wounded man, but the Samaritan actively preserved life. This parable demonstrates the true fulfillment of the commandment. Sa mga illustration na ito, hinahamon din tayo. Sa bawat pagpapatawad, nagpapalaya tayo ng galit at sama ng loob. Sa bawat pag-iipon ng galit at puot, pumapatay tayo hanggat hindi tayo nakakalaya sa mga ito. Now, let us go to some reflection questions. In what ways might you be guilty of violating the sixth commandment beyond physical murder? Di ka nga nakapatay physically, pero kumusta ang galit, ang salita, at ang pagpapabaya sa buhay mo at sa buhay ng iba? How does Jesus' teaching on murder and anger challenge your view of righteousness? How can you actively promote life and peace in your relationships? Are there any people you need to reconcile with or forgive? And what social issues related to the sanctity of life require your engagement as believer? Bilang conclusion, mga kapatid, the sixth commandment calls us to more than just avoiding physical violence. It calls us to love, peace, and reconciliation. While the law exposes our sinfulness, Christ offers grace and transformation. Through the Holy Spirit, believers are empowered to reject hatred and promote life, reflecting the image of God in a broken world. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po, mga kapatid.